Makaraan ng isang linggo ay nakauwi na rin sa bahay si Eden. Hanggang doon ay dinadalaw pa rin si Yani Borton. May pasalubong na masarap na cake ang binata. "Kumusta ka na?" wika nito. Nasa sala sila ng sirang bas na siyang tirahan nga ng dalaga. Magkaharap sa pagkakaupo sa mumurahing mga silya na naroon. Heto, hindi makabaluklot dahil may bakal ang likurang buto. At matamlay ng ngumiti ang dalaga. "Ayaw mo niyan, lagi kang straight body. Yung iba nga naglalagay pa ng libro sa ulo para maging ganyan, di ba?" Nakangiti si Borton sa dalaga. "Sa bagay, pero nakakalungkot na hindi na ako makasasakay ng kabayo. At ikaw hindi na kita matuturuan," sabi ng dalaga. "Ayos lang, hindi naman tayo mamamatay kapag hindi na tayo sumakay sa kabayo. Pero mamimiss ko ang bagay na yun. Kinakalakihan ko na kasi. At saka nakakainip sa bahay. Ano na ang magiging trabaho ko pagkatapos nito?" Wala na ang dating masiglang ngiti ni Eden. "Gusto mong magtrabaho sa kasino ng daddy ko?" Nakatitig si Borton sa dalaga. "Ha? Anong trabaho?" Medyo pataas si Eden. Nakatitig sa binata. "Tagalabalasan ng baraha. Ikaw ang bangka sa mga nagsusugal," tugon ng binata. Napalunok si Eden sa narinig. Oo nga't nasabi niya na ibig na niyang umiba ng lugar na pinagtatrabahuhan. Pero huwag naman sana sa lugar na halos kapares din ng karirahan, kung saan larong sugal pa rin ang pinagkakaabalahan ng mga taong naroon. "O ano, gusto mo ba?" Muling tanong ng binata. "Hamo pag-iisipan ko." Tanging itugo ng dalaga. "Kung ayaw mo, ipapapasok naman kita sa ibang gawain. Ano bang natapos mo?" Pagkaway tanong ni Borton, napapakiram na daman niya ang kalooban ng dalaga. "Secretarial," tugon ng dalaga. "Sa opisina na lang ng kasino kita ipapasok," wika ng binata habang nakangiti. "Ikaw, kung pwede ako." Nakangiti ang dalaga ng tumugon. Tila gusto niya dahil opisina naman iyon. "O iho, maglalaro ka ba?" Nakangiti si Mr. De Leon. Mukhang may sinasabing tawang 50 anyos na isa sa mga may-ari ng kasinong naroon sa mamahaling hotel. Marami nang naglalaro. "Daddy, ibig kong makilala mo si Eden. Kaibigan ko siya." Siyang tugon ni Borton sa tanong ng ama. "Hello, Iha, maglalaro ka rin ba?" Nakangiting tanong nito. Ngumiti rin sa kanya si Eden. Sa pagkakataong ito ay nakabistidang kulay rosas na hanggang tuhod ang dalaga. "Hindi kami maglalaro, Dad. Kaya kami narito, kailangan kasi ni Eden ng trabaho. Baka pwede siya sa opisina ng kasino. Clerk o kaya sekretarya," wika ni Borton sa ama. "Ganun ba? Abay, kahit walang bakante, mapahihindian ba kita?" Tanggap na siya. Nakangiting wika ng daddy ni Borton habang minamasdan ang nakangiting si Eden. "Salamat, Dan." "Kailan siya mag-uumpisa?" "Bukas o sa mo na siya." Nakangiti namang tugon ng ama ng anak. "Okay ka talaga, Daddy." Masayang inakbayan ni Borton ang daddy niya. "Salamat po, sir," wika naman ni Eden habang nakangiti. "Kahit wala kang gawin, suswelduhan kita." Pero namang wika ni Mr. De Leon sa dalaga. Natutuwa si Eden at siya'y may panibagong trabaho. Ngunit bago pa naman siyang suliranin. "Napakalayo sa amin ng hotel na yun kung saan naroon ang opisina ng kasino na aking pagtatrabahuhan. Baka hindi ko kayanin ang pagod sa pagpaparoon at pagpaparito." Wika ng dalaga habang sakay siya ng air-conditioned na kotse ni Borton. "Problema ba yun? Mangupahan ka, malapit sa papasukan mo." Suhestyo naman ang binatang nagmamaneho ng kotse. Ihahatid na niya pa uwi ang dalaga. "Halimbawa saan?" Saglit na sumulyap sa kausap at humalukip ko. "Halimbawa sa lugar namin. Araw-araw kasasabay ka nilang sa kotse ko patungo rito. Makakatikid ka pa sa pamasahe," sabi ng binata. "Nakakahiya naman yata. Anong oras ka ba kung pumunta dito?" tanong ng dalaga. "Mga bandang 10:00. Ganun naman ang pasok ng opisina dito." "Ganun ba? Pero saan ako uupa?" tanong naman ng dalaga. "May paupahan sa tapat ng bahay namin. May room for it. Nagpapaupa ng silid ang mismong nangungupahan. Na ganun makakamura ka." Hamo itatanong ko kung magkano. Kilala ko ang nagpapaupa. Isang matandang dalagang nagtatrabaho sa bangko. Safe ka na kasama siya. "Kung ganun, sige. Maglalakas loob na akong harapin ang bagong daan ito sa buhay ko." "Ganyan nga. Huwag mong limitahan ang sarili mo." At ngumiti sa kanya si Borton. Ngumiti rin ang dalaga. Ang totoo ay ang pagtulong ni Borton ang nagpapalakas ng loob sa kanya. "Anak, hindi ba delikado ang gagawin mong pagbukod sa amin?" Ang itay iyon ni Eden, si Mang Cicero. Kumakain sila ng hapunan. Nakaupo lang sila sa sahig ng bus at ang pinagsasaluhan nila ay pritong tinapa, kamatis at mainit na kanin. "Itay, kung ako ba'y naging isang stewardess, hindi niyo ba ko papayagang sumakay sa aeroplano?" "Dahil delikado," tugon naman ni Eden. Nagkakamay lang iyon sa pagkain. Nag-isip ang magulang sa narinig na tugon ni Eden. Nagkakamay din ng pagkain.
Oo nga naman si Zero. May katwiran ng anak mo na mapagsapalaran tungo sa kanyang kaunlaran. Pag-uwi sabi ni Aling Shun, bahala na nga kayo. Sabi naman ng itay na Eden. Itay inay, hindi lang po ang aking kapakanan ang iniisip ko, kaya ibig kong umasenso. Unang-una po ay kayo. Uwi ka naman ng dalaga. Salamat anak, pagpalain ka ng wanang Diyos sa gagawin mo. Nakangiti si Aling Siyon. Thank you inay. Sana po itay bendisyonan din ninyo ako pares ni inay. Nakangiti iyon nakatingin sa ama. Sino bang magulang ayaw na umasenso ang anak? Samahan ka wanawa ng Diyos sa mga pangarap mo sa buhay. At napangiti na rin ng ama ng tahanan. Kasama ni Eden si Borton nang tingnan ito ang silid na pinauupahan. Iyon ay katapat ng kanilang malaking bahay. May sariling banyo iyan, kaya mura ng 1,500 yan. Ay kayo kulong kasi ng bakante ang isang silid. Wika ng matandang dalagang si Flora. Nakasalamin ng 40 anyos na babae. Modern na naman kung manamit. Okay na yan, kunin mo na. Suwestyo naman ni Borton. Nasa loob sila ng mismong silid. Maganda, malinis at tila komportableng tirahan ang kwartong iyon. Gusto ko nga, pero... At napatitig si Eden kay Borton. Naunawaan na magad siya ng binata na wala siyang pera para pang deposito sa silid. Kukunin na niya Flora, magkano ba ang deposito? Pagkuway tanong ni Borton sa kapitbahay. 1 month advance at 2 months deposit. Tugod naman ang napangiting si Flora. Teka, at dumukot sa likurang bulsa ng pantalon niya ng pitaka si Borton. Kumuha doon ng halagang 4,500 at ibinigay sa babae. Teka, bibigyan ko kayo ng resibo. Nakangiting wika na nagpapaupa nang abutin ng pera kay Borton. Nang wala na roon si Flora ay saka lang nakapagsalita si Ed. Borton, bakit mo inabunuhan? Wala akong ibabayad sa iyo. Tila nahihiyang sabi ni Eden. Bali mo yan. Aawasin sa sweldo mo. Hindi naman bigla. Pakonti-konti lang. Tugon naman ang binata. Ganun ba? Salamat. Napakalaki na nang maitutulong mo sa akin. Nakangiti si Eden. Kung tutulong din lang, lubos-lubosin na, diba? Tugon naman ni Borton. Teka, baka kung ano na ang isipin ni Flora tungkol sa atin. Pagkuway sabi ng dalaga. Akong bahala. Nang bumalik si Flora, dala na ang resibo. Nakangiting ibinigay yun kay Borton. Sa kanya mo ibigay, bumali lang siya sa akin. Dahil sa opisina ni Daddy siya magtatrabaho. Nakangiting wika ng binata. Ano mo ba siya? Tanong ni Flora. Ibinigay ang resibo kay Eden. Kaibigan, tanong naman ni Borton. Ang sarap mo palang mag-kaibigan, Borton. Wika naman ni Flora. Pero mahirap akong kaaway. Biro naman ang binata. E di huwag ka na ng away. Ano nga bang ngalan mo? Nakangiti si Flora kay Eden. Eden, hindi mo pa siya nakakaaway kahit kailan. Pero totoong napakabuti niyang kaibigan. Nakangiti namang tugon ng dalaga. Hawak na ang resibo at isinilid sa kanyang dalang bag. Siguruhin mo lang na safe dito sa Eden ha. Nakangiti namang bili ni Berton. Siyempre naman, naku Borton, ang sweet mo nga palang kaibigan. Naku ba, kaibigan ang turing mo sa akin? Nakangiti ang matandang dalaga. Higit pa, auntie ang turing ko sa'yo. Nakangiti namang tugon ng binata. Pagka nagsasinabi ng kausap ay tumaas ang isang kilay ni Flora. Nakuha, ang sabi. Natawa naman ang lihim si Eden. Kasalukuyang nag-iisip si Eden habang nakatutok ang mga mata sa file ng mga taong pinautang ng kasino. Nagulat siya sa laki ng tubo ng mga utang na yun araw-araw. Iniisip niya kung paano pa makakabayad ang isang mangutang kapag nabaon na doon. Saglit siyang sumulyap sa pintuan ng opisina ng kasino na may mamataan doong isang lalaki. Lilingap-lingap na tila may hinahanap. Gulila tila. Nang sinuhin niya ay nakilala niya, si Pio. Agad siyang tumayo sa silya ng kanyang table at nilapitan ng nakababatang binata. Pio, anong ginagawa mo dito? Tanong ng dalaga. Hinahanap kita. Namumutlang wika ng binata. Bakit? Tila ibig mainis ni Eden. Kasi gusto ko lang makita ang opisina mo. O ngayong nakita mo na. Seryosong nakatingin ang dalaga sa binata. Maganda pa lang. Tingin ko'y mayayaman lamang ang maaaring makatungtong sa kasino. Pwede din pala ako. Sabi ng namumutla at ng lalaki ang mga matang lalaki. Ano? Galing ka dyan sa mismong sugalan? Napatitig si Eden sa kausap. Oo, dyan ako nagdaan sa harap. May bayad pala pagpasok. Buti dala ko yung inipon kong pera. Nagbayad ako ng malaki at may nagbenta sa akin ng chips. Nagtataka ako kung saan gagamitin ang chips. May nakapagsabi sa akin magagamit ko raw yun sa mga laro sa kasino. Kaya nang makita kong may naglalaro sa slot machine, pagkatapos niya ako naman ang naghulog. Alam mo bang unang hulog ko ay na-target ko palang jackpot. Kaya pala ganyan ang itsura mo. Magkano? Napatda ang dalaga. 100,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Pio. Ang swerte mo, pakli ng dalaga. Hindi lang iyon. Dahil may natira pang chip sa akin, sa kabilang slot machine ko naman inihulog.
At maniniwala ka ba, Eden, na hit ko rin ang jackpot, 100,000 piso ulit. Hindi magkanda dutong kwento ni Pio. Ano? Tila nakakita ng himala si Eden. Yung natirang ibang chips inihulog ko uli. Nanalo ko uli. Hindi, talo na at nangiti. Tumaya ka uli. Hindi na. Ano ko? Panalo na, patatalo pa. Pio, dinala ka dito ng mga pa mo para sa iyong swerte. Palatak ng dalaga. Maligaya para sa kaibigan. At hindi ko na ito pakakawalan. Ayokong magbiyahe na dala ng ito karaming pera. Ibig ko sanang ihulog sa bangko, sa pinakamalapit na bangko. Excited na kangiting wika ni Pio. Tama ka, pero mamaya pag merienda tayo nasasamahan kita. Sa ngayon maupo ka muna sa silyang iyon. At itinuro ni Eden ang dako ng mga silyang upuan na naghihintay. Sige, hihintayin kita. Tugon naman ni Pio. Di matingkad ang tuwa ang nakalarawan sa anyo. Yakap ng mahigpit ang panlalaking bag na itim na dala. Tumalima na iyon. Si Eden naman ay bumalik na sa silya ng kanyang mesa. Halos hindi masimulan ang gagawin dahil maligaya din siya sa nangyari kay Pio.